Unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro as a lawyer maintindihan niya yon kagad. But apparently sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick-up. So, yan yon. And the next one is neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapa-re-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, ang gagawin natin, 2 tests sa akin. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. Paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. Diba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nilang unstable. Para sa akin, unstable din kayo. Bakit nyo ako inaatake? Diba? So, I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, 2 lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. At kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates niyo. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba? Yes? Fred? Yes, ma'am. Okay ka dyan? Okay, sige. So, okay tayo dyan. Walang problema dyan. Yan ang demand ko ha. 2 test sa akin, 1 lang sa kanila. Dihado pa ako. Pero ma'am, sinasabi niyo rin na unstable sila. So, dapat meron din silang neuropsychiatric test. Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi, diba? Para madali tayo. So, we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin lahat. Okay? Lahat ng butante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test, ma'am? Sa private hospital o sa public hospital? We need independent third party. Tika nga guys, gusto ko lang i-cut yung sinabi doon ni Vice President Inday Sara na dapat lahat ng tatakbo is mag-undergo ng drug test or hair follicle test. Sana naman ay sumali ka na rin dito, Mr. President, kahit nandiyan ka na sa pwesto na yan. At para makasiguro naman din kami na kami po ay nasa safe na mga kamay ng isang leader kahit nandyan pa po kayo kasi matagal pa po ang 2028. So hindi na kami makapag-antay. I think ewan ko sa iba kong mga kababayan, pero para sa akin
as long as maaga pa, kung isa kayo doon sa mga nagpopulboron, bumaba na lang po kayo dyan sa Malacanang. Kasi hindi namin kailangan ng isang pinuno na siya mismo ay mayroon. Guys, nandiyan na tayo sa nagsisimula na ang ating Vice Presidente na lumipad or ang ating Agila. So, supportahan po natin yon para fair naman ang laban. Hindi yung puro kukak lang kayo ng kukak at patunayan nyo rin sa mga sarili ninyo dyan sa Kongreso or kahit pa sa Malacanang kung malilinis kayo. Yan, mag-a-undergo siya ng 2 test dito sa PSYCO and then sa drug test. Sana naman kayo din dyan sa mga taga-Malacanang, taga-Kongreso, or kahit sa laylayan na gustong tumakbo or gustong mamuno sa isang bayan. Kaya ngayon, dapat magsimula sa ating Pangulo ang hamon na ito. Kasi ito ang pinakaantay ng taong bayan kung talagang nasa mabuti kaming mga kamay ng isang leader ng bansa. Kaya, Mr. President, i-grab mo ito para malinis ang iyong pangalan or pangalan nyo. Dahil kita-kita naman ng taong bayan. Bulag lang ang iba dahil sila siguro is they are doing wrong things. I-grab mo din yan, Mr. President, para matahimik kami at para maniwala kami sa iyo na ikaw ay karapat-dapat dyan sa Malacanang. Kasi pinagtatakahan lang namin bakit sa lahat ng problema ng ating bansa is Duterte family lang ang inuusig nyo. Hindi namin malaman kung ano, ikaw ang presidente, ikaw ang nakakaalam dyan kung ano ang nangyayari sa baba mo o sa lalayan mo o sa baba mo o sa laylayan mo. Kasi hindi naman yan sila kikilos kung hindi nagmumula sa isang pinuno ng bansa. Kaya para makontento kami, mag-undergo ka ng hamon ng ating Vice President kasi hindi kami madadala sa mga magagandang pananalita lang ng isang pinuno. Hindi na kami magpapabudol pa kahit kailan. Kung nabudol nyo kami noon, ngayon hindi na. Dalang-dala na. Kaya mag-undergo po kayo ng drug test. Importante, drug test. Make sure na walang mga lamat ang mga utak ng namumuno ng ating bansa or ng ating mga bayan. So, napaka-importante yan. Kaya kung hindi kayo mag-a-undergo dyan sa hamon ng BP, dahil kung hindi kayo mag-a-undergo dyan sa hamon ng Vice President ng bansa, is talagang wala na kaming iboboto sa inyo. At kung ikaw pa ang nakaupo, sigurado na taong bayan ang sisipa sa iyo sa Malacanang. Dahil gusto namin na putulin kung hindi man ito maganda sa bansa. Ang leader hindi makakatulong. So, yan lang po guys. Patuloy tayo dito. Support kayo guys sa mga ganitong banat. Huwag kayong magpapaniwala sa mga news na yan kasi mayroon doon mga media na mga sinungaling, kinukuha lang yung panig sa kabila. Propaganda ba? Kaya matuto na tayo. Dapat nga lahat tayo nasa mga vloggers na lang Kasi yung mga vloggers is, yung kanila lang inaano is, kasi ang mga vloggers nagbibis yan kung ano yung sinasabi doon ng isang tao. Wala na yan. Ganun lang.
What if kung sabihin ng young guns na we're just bluffing too much? I'm not bluffing. Pangalan ko nakataya dito. Andiyan kayo lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. I'm not bluffing. May ganito na reso before si Congressman Colong, pero wala ka lang isang... Diba? Oh. Diba? Naalala ko doon sa isang interview kay Bangag or naalala ko doon sa isang interview nung sinabi ng isang reporters na sabi ni Mr. President magpa-drug test po kayo. Ang ibinaling lang niya na si dating Pangulo is nagka-drugs daw dahil ganito bla bla. Ang di niya alam yung tinitik ni Tay Digong na ito po ay isang drugs din pero ito ay legal or ano kasi gamot ito para sa sakit ng mga katawan. Nung sinabi siya na siya naman ang magpa-drug test, alam niyo yung naging reaction ni Bangag, tumawa lang at tumalikod sa camera. Halatang halata siya. Kahit hindi naman sabihin natin hindi lang na, alam nyo guys, pananalita pa lang niya, mga mata pa lang yan. Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? So hanggang congressional na ba mo? So yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. Naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, pag-i-call nila ang dare ko. Drug test sa inyo, dalawang test. Sa akin. Yes.